Soon we'll come to the end of life's journey, and perhaps we'll never meet anymore, till we gather in heaven's bright city, far away on that beautiful shore. Never meet this side of heaven, struggle through its world and its strife, meeting place somewhere in heaven, find the shining river of life, Joseph's blue, ever and ever, separations come nevermore. Never meet this side of heaven, meet you on the beautiful shore. Oh, so often we parted with sorrow, benedictions often quick and outweigh, but we never shall sorrow in heaven. God be with you till we meet again. Never meet this side of heaven, struggle through its world and its life, meeting place is somewhere in heaven, find the shining river of life, Joseph's blue, ever and ever, separations come nevermore. Every meet this side of heaven, meet you on that beautiful shore. Oh, they say we shall meet by the river, where the storm clouds ever darken the sky, and they say we'll be happy in heaven, in the wonderful sweet by and by. Never meet this side of heaven, struggle through its road and its strife, meeting place somewhere in heaven, by the shining river of life, Joseph's blue, ever and ever, separations come nevermore. Never meet this side of heaven, keep you on that beautiful shore. More love to thee, O Christ, more love to thee. Hear thou the prayer I make on bended knee. This is my earnest way, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Once earthly joy I craved, sought peace and rest. Now thee alone I seek, give what is best. 'Tis all my prayer shall be, more love
Still its prayer shall be, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Must Jesus bear the cross alone, and all the world go free? No, there's a cross for everyone, and there's a cross for me. The consecrated cross I'll bear till he shall set me free, and then go home my crown to wear, for there's a crown for me. O precious cross, O glorious crown, O resurrection day. Yea, angels from the stars come down and bear my soul away. Magandang gabi mga kapatid. Kahit na po magandang panonood po ng basketball ngayon dahil game 1 po ng Ginebra versus TNT. Pero mas mahalaga po ang pag-aaral po natin sa salita ng Diyos. Marahil ngayon ay nanonood ng basketball, pero bahagi ng buhay yan, pero mas mahalaga pa rin ang pag-aaral po sa salita po ng Diyos. So ito po yung lingkod, si kapatid na Lord Salunga po. Tulad po ng dati, ang last po nating Facebook Live ay last Wednesday. Tulad po ng ating gustong maging regular schedule, Monday, Wednesday, Friday, at alas 8 po ng gabi. Kaya nga po ngayon po ay nandito po tayo at magsisimula po sa ating pag-aaral po sa salita po ng Diyos. Binabati po natin ang ating mga kakabsat, yung ating mga kaibigan at mga kapatid na mga Ilocano. Binubiro ko po yan, sila po ay mahilig po sa isang pagkain. Ano po? Alimutan ko pangalan ngayon sa saluyot. Mahilig po sila sa saluyot. Yung po mga Kapampangan, hindi namin kinakain ng saluyot. Pero magandang pagkain po yan. Very, very healthy. So naimbang arabi, kata kaya amin, kakapsat. Binabati rin natin ang ating mga kaisuonan, diha sa Mindanao, o sa Visayas, o sa laylay mga dapit, na binisaya, na ating mga iksoon, o mga igala. Maayong gabi sa inyong tanan, mga iksoon, o mga igala. Tapos po ang ating mga kapatid dyan sa may Bicol region, ang ating mga katunggangan. Ang mga kapatid natin dyan, pinanguna John Layusa, at si Larry Ampenga, Ron Romero, etc. Diyos marahay na banggi sa inyong gabos. Pwede po ang ating mga kaibigan, ang mga taga-Pangasinan, Masanto si Labi, at si kayo namin. Dahil pong taga-Pangasinan sa aming lugar, nagtitinda ng ugulam, nagtitinda ng tinapa, dami. Dahil po mga taga-Pangasinan. At gayon din po sa ating mga kakaunting mga kapatid diyan sa malayong lupain ng Carabao Island. Ito po isang very isolated place. Medyo mahirap puntahan kasi wala siyang diretsong daan, either by air or sea. Walang diretsyo eh. Kung galing ka po ng Angeles, kailangan ka pang mag-aeroplano, either magland ka sa Kalibo Aklan o sa may Katiklan, sa may Aklan, sa Malay Aklan, either sa dalawang yon. At pagkatapos noon, ikaw ay
magbibiyahe sa pamamagitan ng motorized bangka patungo sa Carabao Island. Bayad ng gabi sa tanan. At siyempre sa ating mga kaluguran at mga kapatad sa lugar ng mga Kapampangan, kung di po nyo nalalaman, for your information, ang probinsya po lalawigan ng Pampanga ay dating malaking lalawigan. Alas buong Central Luzon ay sakop po ng mga Kapampangan. Ano po? Pero ito'y pinaghati-hati ng mga Kastila. At ang bunga po isang maliit na lalawigan na lamang. Pero marami pa rin mga Kapampangan sa ibang lalawigan. Kalahati po ng Tarlac, yung southern part ng Nueva Ecija, yung southern part ng Bataan sa may Hermosa, Dinalupihan, bahagi ng Zambales, bahagi ng Bulacan, at kahit po Tondo, Manila, yun po ay bahagi dati ng malaking lalawigan ng Pampanga. May pabengke ko nga. At kung kayo po ay taga Malaysia o Indonesia, salamat malam. Yung pong Indonesian, mas malapit sa Kapampangan kaysa sa Tagalog. Yung mga merong exact words sa Indonesian na kamukhang-kamukha sa mga salita sa Kapampangan. Halimbawa, yung pong welcome sa Indonesia at saka Malaysia, salamat datang ka. Salamat datang ka. Yung pong datang sa Kapampangan dumating. Ganon din ang ibig sabihin nun. Para bagang hello, you're welcome. Kanya, yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, masaya sila, dumating ka. Yan ang salamat datang ka. So ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa paano po ba tayo, ano ang posture natin sa panalangin. Ito rin po ay isang exercise sa pag-aaral ng example sa Biblia. Kung minsan we are confused kung kailan natin susundin ang isang halimbawa sa Biblia, kaya nga po ito rin po isang pag-aaral sa ganung paraan. Although ang ating topic o paksa, ano ba ang ating posture sa panalangin? Tayo ba'y nakaupo? Pwede ba tayo nakatayo? Pwede ba tayo nakaluhod? Pwede ba tayo nakapatira pa? Meron bang tamang katayuan o posture sa panalangin? Natatanggap po ng Diyos. Meron po kaming nakausap na miyembro ng isang grupo ng pananampalataya several years ago, matagal na sinasabi niya, ang tamang posture ng panalangin ay dapat ay kayo nakaluhod. In other words, kung kayo nakatayo, kung kayo nakaupo, o anumang posture sa panalangin, hindi tatanggapin ng Diyos. Yun po isang napakahabang pag-aaral namin sa taong yun. Although, hindi rin po niya binitawan yung kanyang paniniwala na kailangan kayo nakaluhod para manalangin. Wala namang masama kung nakaluhod ka. Pero tama ba na kailangan nakaluhod kung kayo nananalangin? Yun po isang magandang dapat isipin. Kasi kung mahalagang posture natin, tapos hindi gano'n ang posture mo, pag nananalangin, na ba hindi tatanggapin ng Diyos yun, mga kapatid? Kung gano'n ang ating, kung gano'n talaga nirarapat, ano po? Di ba mga kapatid? Kung kailangan nakaluhod, dapat nakaluhod tayo, mga kapatid. Di ba? So, posture, posisyon. Ano ba posisyon ng katawan sa ating panalangin? Yun po, anong estilo ng ating panalangin? Yun po ang ating gustong tunghayan, pag-aralan, at siyempre, ang ating magiging batayan ay ang salita ng Diyos. Ang talagang dapat po nating unawain, mga kaibigan, mga tagapakinig, kayo kasama namin sa pananampalataya o hindi, it doesn't matter. Ang ating layunin po yung mag-aaral tayo objectively. Hindi po tayo prejudice or bias. Kailangan po ang ating pinaniniwalaan yung totoo. Lalo na po sa kasalukuyang panahon na nauso yung mga vloggers, etc. Ang daming fake news. Hindi ko sinasabing yung mga nagbablog ay sinungaling. Hindi naman. Pero napakaraming unverified na balita na hindi naman totoo. Pero kailangan po ang ating, lalo po sa larangan po ng pananampalataya, kailangan po ang ating paniniwalaan ay ang salita ng Diyos. Sapagkat yun lamang po ang katotohanan. Dito po sa John 17 verse 17, kung kayo po may mga Biblia,
Mas maganda na sumunod kayo sa ating pagbabasa. Sabi rito, sanctify them by your truth. Your word is truth. Ang ibig sabihin na sanctify, separate. Separate them. Ang ibig sabihin nun. Hiwalay mo sila. Kasi tayo po'y tinatawag ng Diyos mula sa sanglibutan patungo sa kaligtasan. Yun ang ibig sabihin ng sanctify. Ibig sabihin, inihiwalay tayo ng Diyos mula sa kasalanan. At ang paraan ng pag-ihiwalay ng Diyos ay sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya kailangan ng ating pinaniniwalaan o pinaniniwalaan ay ang katotohanan, ay ang salita po ng Diyos. Hindi po ang aral ng mga tao. Pag-aral lang po ng mga tao, ibig sabihin, hindi natin mababasa sa banal na kasulatan yan, hindi po tatanggapin ng Diyos yun. Kung atin pong titignan na po, ang ating Biblia ito, English, pero tignan natin sa 15 verse 9 ng Mateo. Taliwas po sa kaisipan ng marami na basta ikaw ay sincere, kahit ano po ang gagawin mo, tatanggapin ng Diyos, hindi totoo yun. Kung ang ating pinagbabasihan ay ang mismo salita ng ating Panginoon. Dito sa Matthew 15 verse 9, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga utos ng mga tao. Pag-utos lang ng mga tao yan at hindi natin mababasa sa Biblia, ay walang kabuluhan ang ating magiging pagsamba. Kaya, balik tayo sa ating gustong pag-aralan. Ano ba ang tamang posisyon ng katawan sa panalangin? What is the proper posture in prayer? Kasi gusto natin pag nananalangin tayo, pakinggan tayo ng Diyos. So kung meron nararapat na posisyon ng katawan o posture, kailangan yun ng ating gagawin. Po, tingnan po natin. Kumbaga po tayo nag-iimbestiga ngayon, iniimbestiga natin ang katotohanan ng sinasabi ng Diyos hinggil po sa posisyon ng katawan sa panalangin. So bakit hindi natin basahin ang banal na kasulatan? So mag-umpisa na po tayo sa ating pag-aaral pagkatapos ng mahabang introduction. Ano po? Dito po kung ang ating pagbabatayan ay ang banal na kasulatan, either sa Old Testament or sa New Testament, dahil naman po ang utos sa panalangin ng Diyos, di man nagbabago yan. Ang mga tao po sa Old Testament ay inutusang manalangin. At ang mga tao sa Bagong Tipan o panahon ng mga Kristiyano, tayo po inutusan na manalangin. So yun po isang universal na utos ng Diyos. Kahit anong panahon pa tayo nabuhay, kaysa Old Testament o New Testament, ay inutusan tayo ng Diyos na manalangin. Pero tayo po inutusan ng manalangin, pero hindi sinabi ng Panginoon kung anong posisyon ng katawan ang nararapat sa ating panalangin. So, it's a generic authority as far as posture is concerned. Tinuruan po tayo ng tamang paraan ng panalangin. Di ba sa Matthew chapter 6, sabi ng Panginoon, manalangin kayo sa ganitong paraan. Pero as far as posture is concerned, wala naman tayong mababasang particular na posisyon ng katawan ay pinag-uutos ng ating Panginoon. Dito po sa unang Tesalonica, ikalimang kabanata, hindi po nagkakamali si 17 talata, tama, manalangin kayong walang patid. Hindi po ito literal. Ito po tinatawag nating hyperbole o exaggeration para i-emphasize na kailangan tayong manalangin. Pero hindi sinabi ng Diyos kung anong posisyon ng katawan ang dapat nating gawin pag tayo po ay nananalangin. Yun ang makikita natin dito sa ating pag-aaral na ito sa ngayong gabi, mga kapatid. At yun po ang ating bibigyan pansin sa gabing ito. Number 1, meron tayong mababasa nananalangin na nakatayo. Ito meron tayong mababasa. Ano po? Kung yung posisyon ng pagkanalangin na nakatayo ay kasalanan, ay yun ay makikita natin sasabihin ng Diyos, kasalanan niya. Pero dito sa unang Samuel, dito po sa unang kabanata, may isang babae ng pangalan po ay Hana, at siya po'y nananalangin sa Diyos. Nabigyan siya ng anak dahil siya po'y baog. Hindi siya nagkakaroon ng anak. Dito sa unang Samuel chapter 1 verse 26, nung siya nanalangin sa Diyos, anong posisyon ng katawan? Basahin natin.
Sinabi niya, O Panginoon ko, habang ikaw ay buhay, aking Panginoon, ako'y babaeng nakatayo noon sa iyong harapan na dumadalangin sa Panginoon. Sabihin, nung siya'y nananalangin sa Panginoon, siya po'y nakatayo sa harapan ng Panginoon. Dito po sa New King James, and she said, O my Lord, as your soul lives, my Lord, I am the woman who stood by you here praying to the Lord. So siya nakatayo habang nananalangin sa Panginoon. So meron tayong mababasang nakatayo. At hindi lang po si Hannah. Kahit mismo ating Panginoon, nung siya po ay pumunta sa lugar po ni Martha at ni Maria, ang kaibigan po niya si Lazarus ay namatay. At nung namatay na siya ay bumisita sa tahanan ni Martha at Maria at sinabi niya sa ating Panginoon, patay na yung kaibigan na si Lazarus. At siya po ay nanalangin. Basahin po na sa John chapter 11 verse 38. Si Jesus na lubang na bagabag na muli pumunta sa libingan, yun ay isang yungib at mayroong isang batong nakatakip doon. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Maria na kapatid na namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kalalatian ng Diyos. Kaya tinalis nilang bato. Tumingin si Jesus sa salita, sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako iyong pinakinggan. Siya nakatayo. So siya nakatayo habang nananalangin. Wala sinabing siya nakalood. Siya po yung nakatayo. Nung siya sa alisin yung bato kanya. Dito po sa isang zombie sabi, meron tayo dalawang nabasa ng halimbawa na nananalangin na nakatayo. At sila'y pinakinggan ng Diyos. Sapagkat nung manalangin ng Diyos sa kanyang ama, nabuhay niya muli si Lazarus ay nabuhay na maguli. Kung mali ang nakatayo, bakit siya pakinggan ng Diyos? Di ba? Dito po sa isang magandang ebidensya. Dito rin po sa Lucas chapter 18 verse 10, ito po isang parable ng dalawang nananalangin. Isa pong tax collector at isang Pariseo. With due respect, kahit sa panahon natin ngayon, kahit sa panahon ng Panginoon, yung mga tax collector ay may masamang reputasyon. So dito makikita ninyo ang pagkakaiba ng kaisipan ng isang Pariseo at isang tax collector. Pero paano ba sila nanalangin? Pareho silang nakatayo. Ito po isang magandang talata na magsasabi sa atin. Nung sila'y nakatayo, yung isa'y nakatayo, dahil siya mayroong tamang kaisipan sa kanyang panalangin, pinakinggan siya ng Diyos. So, ang necessary inference, kaya mga kapatid, lagi tayo, ang kailangan na, may mga pagkakataon na mayroong word for word, pero dito wala. Ang necessary inference nito, kahit nakatayo yung tax collector, pinakinggan siya ng Diyos. Sabi natin, Luke chapter 18 verse 10 hanggang po sa talata 14. Ito ang ating mababasa. Babasahin ko po mga kapatid. Dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo, na sila'y may mataas na antas sa lipunan, at ang isa'y maniningil ng buwis. At ang mga maniningil sa buwis sa panahon ng ating Panginoon ay mababa ang tingin ng mga tao sa kanila dahil marami sa kanila ay corrupt. Ang Fariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga hindi makatarungan, mga mangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito kanya. In the other words, sinasabi niya ako'y mas mataas sa ibang mga tao na mga makasalanan. Sabihin sa mapagmataas na kaisipan. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng 10 sa lahat ng aking kinikita. Alam po ninyo, yung panalangin ng taong ito ay pinupuri niya ang sarili niya. Ang ating panalangin ay hindi lamang tayo nakikipag-usap sa Diyos, kundi nilululhati natin ng Diyos, hindi ating sarili. Pero dito,
ang sarili niya pinupuri niya. Kung mapapansin natin. Ngayon, yung maniningil naman po ng buwis. Sa 13 talata. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Kundi dinadakukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mangabag ka sa akin na isang makasalanan. Ito, hindi niya pinupuri ang sarili niya. Kinikilala niya ang sarili niya bilang isang makasalanan. So may siya'y mapagkumbaba ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo, itong nagsasalita ang Panginoon, sinasabi ko sa inyo, nanaong patungo sa kanyang bahay, ang taong ito na inaring ganap sa halip na ng isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay bababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay tataas. Pero ibig sabihin, siya'y nakatayo. At pinakinggan ng Panginoon ang kanyang panalangin. Dito po sa pangalang kronika, balik po tayo sa Old Testament, the 2 Chronicles, chapter 20, verse 13, itong ating mababasa. Samantala, ang buong Juda ay nakatayo sa harapan ng Panginoon, kasama ang kailang mga mata, ang mga bata, kailang mga asawa at kailang mga anak. Sila'y nakatayo sa harapan ng Panginoon. So, sila'y nananalangin na nakatayo sa harapan ng Panginoon. So, ito makikita natin, ang isang posisyon ng panalangin ay nakatayo. At ito'y tinatanggap ng Panginoon. Pangalawa na makikita natin, yung itinataas ang mga kamay. Meron po mga denominasyon na sabi nila, kapag nananalangin tayo, kailangan nakataas ang ating mga kamay. At ito ang mga talatang kailang binabasa. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 8, nasabi nito, I desire that in every place the men should pray lifting holy hands. Ang sinasabi nito ni Pablo, kanya pong ninanasa na sa bawat lugar ang mga lalaki ay manalangin na itinataas ang kailang mga banal na kamay kanya. Tingnan po natin mismo sa unang Timoteo ang eksaktong sinabi sa ating wikang Pilipino. Ibig ko nga ang mga lalaki manalangin sa bawat dako na itinataas ang kailang mga banal na kamay na walang galit at pag-aanin lang. So, pwede mong itaas ang iyong kamay abay kinananalangin. Hindi rin po sa awit sa 141 awit, Psalm 141, verse 2, let my prayer be counted as incense before you, and lifting up of my hands as the evening sacrifice. So, ibig sabihin, siya nananalangin na nakataas ang kanyang kamay. So, yan makikita natin doon. Tinatanggap rin ng Panginoon pag itinataas mo yung kamay. Dahil pangatlo na makikita natin, posisyon ng katawan, ay nakatingin ng iyong mga mata sa langit. Lifting eyes upward. Nakatingin ka sa langit. Karamihan po sa nakikita natin, kahit ako, pag tayo po'y nananalangin, tayo nakapikit ang ating mga mata para makafocus tayo sa ating panalangin at hindi tayo ma-distract ng mga bagay sa paligid natin. Good idea. Pero malimit sa Biblia, mababasa natin na ang mga tao yung nanalangin na nakatingin ng kailang mga mata sa langit. Lifting their eyes, open eyes, upward. So nakatingin ang kailang mata sa langit. Basahin po natin. Dito sa Psalm 121, meron po tayo isang kapatid, si Brother Rory Osborne, na sabi niya, hindi nararapat pag sa Aklat ng Mga Awit, chapter 121, dahil hindi po ito isang aklat na para bagang nagkakaisa. Ito po ay koleksyon lamang ng mga awit na walang kaugnayan sa isa't isa. So, Psalm 121, dito sa unang talata, ito ang ating mababasa. Basahin mo natin sa wika natin. Ang aking mga mata sa burol ay aking itiningin. Ang aking basaklolo ay saan magagaling. So siya nananalangin ng tulong sa Panginoon at nakataas ang kanyang mata kanya sa burol kanya.
Nasa itaas ang tingin niya abang siya'y nananalangin. Ang ating Panginoon, ganun din, may pagkakataon na babasa natin, kapag siya nananalangin, siya nakataas ang kanyang mga mata sa langit. May mga nakakatuwang sinasabi ng ibang mga kapatid. Pag nakabukas ang mata mo habang kayo nananalangin, kina-question nila, ba't nakatingin ang iyong mata? Hindi ba dapat nakapikit ka? Pero hindi masabi, no? Pag sinasabi kailangan nakapikit ka, wala lang masama kung nakapikit ka eh. Pag sinabi natin, pag binuksan ang mata mo, hindi nararapat. Ito kahit mismo ang ating Panginoon, may pagkakataon na siya nananalangin na nakabukas ang kanyang mga mata at nakatingin sa taas. Tingnan natin. Napakaganda pong pag-aralan, di ba? Sa Marcos, ika-6 na kabanata, sa talatang ika-41, napakahirap po ng magsalita sa pagbilang sa ating wika. Mark chapter 6 verse 41, mas madaling sabihin nyo. Sabi rito, kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. Nang siya po'y nagpakain ng mga libong mga tao, maraming libo-libong mga tao. Kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda, tumingala siya sa langit, pinagpala at pinagputol-putol ang mga tinapay at binigay niya sa mga lagad upang ipamahagi sa mga tao. At ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isda. Kumain siya ng lahat at nabusog kanya. Saan siya nakatingin? Tumingala siya sa langit. Kanya. So siya nananalangin para magawa niya yung miracle at siya nakatingala sa langit kanya. Pero bago tayo magpatuloy, batiin muna po natin ng mga bumati na po. Baka malimutan kasi natin. Leonito Trolisa na iba garabi kada kay aming kakabsat. Ang ibig niya po sabihin, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Jillian Lel, good evening. Olgiano Campo, good evening po. Ito po'y taga Dubai. Dave Valdez, magandang gabi po. Kapitbahay po namin to sa Golden Land. Magandang gabi, Day. Marisa Rieta Manzanillo, mapagpalang gabi, Brother Lordy, at sa lahat ng mga kapatid na nanonood. Good evening din. Ibanya Senior Sani, good evening, brethren, and to your Brother Lordy. Bukas po ng umaga, alas 10 ng umaga. Ako po, si Brother Rudy Up Jr., Jojo Takba, pupunta kami sa Aduas, Paniki, Tarlac, at magkakaroon po ng gospel meeting. Isa pa niyo lingkod sa mga magsasalita. At si Brother Sani Banyas Sr. ang mangaral po sa lugar na yan. Ray Lagasca Libatike, good evening, kakabsat. Ito po yung kapatid ng taga Baguio City. Earl Gabriel Foss, good evening. Joseph Sanorio, good evening po. Hindi ko po alam kung taga saan si Brother Joseph. James Bobis, good evening po. Sila po ay kaalim sa iglesia dyan sa may kawayan, na wala ng kawayan. Aylan, ito po si Brother Alan Dacoco, maaral po sa Judge Jimenez Church of Christ sa Quezon City. Eleazar Mbuenga, sa po yung taga Preto Diaz, Sorsogon. Kami po ay nakarating doon noong nakarang January. Diyos marahin na bagi, mga tugang ko kay Kristo. Ibig sabihin, magandang gabi sa aking mga kapatid kay Kristo. Nita Villamin, magandang gabi. Gabi po, Brother Lordy, at sa lahat na nakikinig, magandang gabi rin. John Bautista, hello to all. Good evening, Brother June. Joseph Sanorio, Brother Eliasa, taga saan po kayo sa Bicol? Taga ano siya, Brad? Prieto Diaz, Sorsogon. Rafael Ortiz, good evening, Brad, at sa mga kapatid. Taga Bicol din pala si Brother Joseph Sanorio. Maraming salamat sa pagbati. Baka mamaya po ay magkakaroon pa ng mga katanungan na maukup sa mga ibang mga nakikinig. Pwede kayo magtanong, ano po? Sa John chapter 11 verse 41, ating ipagpatuloy po ang ating pag-aaral. John 11 verse 41. Ito po ang ating matutunghayan sa ating wika. Ito, basahin natin. Kaya tinalis niya ang bato, tumingin sa Jesus sa taas at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako ay iyong pinakinggan. Iyon po yung panahon na binuhay niya maguli si Lazarus na 3 araw ng patay pagkakataon na yan. Ganun po sa John 17 verse 1.
ng panahon ng ating Panginoon po ay nabuhay na maguli at nagampanan niya kanyang gawain, siya po'y nanalangin at nakatingin sa langit. Basahin natin. Nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating ng oras, iwalhatian mo ang iyong anak upang lalatiin ka ng anak. So, siya tumingala sa langit sa kanyang nagpapanalangin habang siya nananalangin. So far, meron tayo nakita, pwedeng nakatayo, pwedeng nakataas ang ating mga kamay habang tayo nananalangin, at tayo nakatingala sa langit habang tayo nananalangin, at pwede rin tayong umupo habang tayo nananalangin. Doon po sa US, ako po'y nakarating doon, at ako'y nagpapasalamat kahit minsan lamang, noong 2002, ano po. Ang napansin ko po sa mga kapatid sa US, pag sila nananalangin, sila nakaupo. Dito po sa Pilipinas, pag tayo nananalangin, tayo nakatayo. Yung nangunguna po sa panalangin, siya'y tumatayo. Sa mga lugar po ng mga kapatid, sila'y nakaupo. At pwede kang manalangin na nakaupo. Dito po sa Pangalawang Samuel, 7 kabanata, at 18 talata, si Haring David ay nanalangin sa Panginoon na siya po ay nakaupo. So, akala po natin ang nakaupo, marahil sabihin natin, hindi maaaring tayo nakaupo, tayo nananalangin. Hindi si Haring David po ay nakaupo abang siya ay nanalangin. Na magkagay pumasok si Haring David at tumupo sa harap ng Panginoon at kanyang sinabi, sino ako, Panginoong Diyos? At ano ang aking sambahayan na ako iyong dinalas sa ganito kalayo kanya? Siya nanalangin sa Panginoon na nakaupo. At sa panahon po ng kalungkutan, dito po sa aklat po ng mga hukom, for FYI, sabi ng mga bagong mga bata, o sa ating for your information, ang mga judges ay hindi po mga judges sa kahulugan ng mga judges sa panahon natin ngayon. Ang mga judges actually mga military commander na sila nangunguna laban sa mga bansang kaaway nila na sinugo ng Diyos upang sila'y parusahan sa panahon ng kailang kasalanan. Yun po ang trabaho ng mga judges sa Old Testament. Sa John chapter 20, 26 to verse 27, ito po ang ating mababasa, sila po ay nakaupo kanya. Na magkagumahon ng lahat ng manak ni Israel, ang buong bayan bumalik sa Bethel, umiiyak at tumupuro ang sarap ng Panginoon. Nagayuno ng araw na yon hanggang sa gabi. Sila'y nagandog na mga handog na sinusunog at mga handog pagkapayapaan sa sarap ng Panginoon. At tinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon sapagkat ang kaban ng tipan ng Diyos ay naroon ng mga araw na yon. Sabihin, sila'y nakananalangin habang sila'y nakaupo. Paano naman po kung sa gabi at tayo nakahiga? Pwede kaya tayo manalangin? Ang problema lang ng nakahiga, madali tayong antukin. At nangyayari po sa akin yan, minsan nananalangin ka dahil kayo nakahiga, maya natutulog ka na. Yun lang ang disadvantage ng ikaw ay nakahiga, may kayo nananalangin. Pero pwede tayong manalangin habang tayo nakahiga. Siyempre, usually pag gabi, gusto na po nating makipag-usap sa Panginoon, sa Diyos, tayo po ay nakahiga. Pwede ba tayong manalangin habang tayo nakahiga? Basahin natin sa Psalm, sa ika-4 na Psalm, Psalm 4, verse 4. Madaling maalala. Sabi po rito sa atin, to ponder in your own hearts on your beds. Kanya, sa tayo manalangin sa ating higaan. Magalit ka, subalit huwag kang magkakasala. Magbulay-bulay ka sa iyong puso, sa iyong higaan, at tumahimik ka kayo. Bulay-bulay, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Pero sa Psalm 63 verse 6, ganoon din po sinasabi sa atin. Magbulay-bulay ka kanya sa iyong higaan. Para po maging seksakto, basahin natin. Kapag naalaala kita sa aking higaan,
Ginugunita kita sa pagbabantay sa gabi kanya. So, naalala, siya ay nakikipag-usap sa Diyos. Kanya. Kaya lang po, sabi ko nga kanina, ang disadvantage na nakahiga, ikaw ay madaling maantok o matulog. Kanya. Paano naman kung ikaw ay hindi nagsasalita? Pwede ba tayong manalangin ng tahimik? Usually, especially pag tayo po ay nasa bahay, nananalangin tayo ng tahimik. Hindi tayo nagsasalita ng maingay. Tatahimik lang po tayo, o kaya hindi ka gumagalaw, abay kayo nananalangin sa Panginoon. So, pwede tayong manalangin na tahimik sa ating kaisipan. Dito po sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Ganyan. Kasi hindi tayo gumagalaw, ang tayo nanalangin sa Diyos. Dito po sa Habakkuk chapter 2 verse 20, but the Lord is in His holy temple, let all the earth keep silence before Him. So, sabihin, pag sila'y sumasamba at nananalangin sa templo, sila'y tahimik. At makita rin po natin, pwede po tayong nakayuko o bowing. We are bowing before the Lord. Tayo po yung nakayuko. Minsan hindi po masyadong popular ito nakayuko. Especially sa mga Kristiyano sa Taluranin. Dahil may mga mananalangin na nakayuko na hindi mga Kristiyano. Pero ito po ay mababasa natin ng maraming beses sa banal na kasulatan. Si Moises, dito po sa Exodus chapter 34 verse 8, siya po'y nanalangin sa Panginoon na nakayuko. Ang makikita nating significance na ikay nakayuko, ito'y tanda ng pagpapakumbaba. Di ba? Katulad din po na tayo ay nakaluhod, ganun din po pag tayo po'y nakayuko. We bow our heads in prayer. Kaya po natin. So dito po sa 34 verse 8, mula sa bundok ng Hor ay inyong gagawing 18 siguro ito mga kapatid. Sabi rito sa atin, kaya pala bilang ito nakita ko, kaya ito mali itong nabasa ko. Si Exodus chapter 34, siya medyo malabo na po ang ating mga mata. Dito po sa English kanya, Moses made haste and bowed his head toward the earth and worshipped. So siya sumambat na nalangin sa Panginoon na siya ay nakayuko ang kanyang ulo. Ngayon, sayin natin sa ating, ito pong binabasa ko siya ang ating wikang Pilipino. Dahil ito'y bago ng salin po ito. Maaring inumang salin sa Tagalog ay Tagalog yun. Pero maaring itong bagong salin po ay Pilipino na po. Basahin natin. Nagmadali si Moises na itinungo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. Bowed his head and worship. Ito rin po sa pangalawang kronika, si Joshaphat, ang hirap na mabigkasin po ng pangalan niya. Ano po? Sa pangalawang kronika, o Second Chronicles, yung pong mga Chronicles at saka Kings, halos magkapareho po yan. Kaya lang sa ang mga hari, ay doon lamang sa mga hari ng Uda at sa Chronicles kasama rin po yung mga hari sa Northern Kingdom o later on tinawag na kaharian ng Israel. At yung Southern Kingdom, ay tinawag na kaharian ng Huda. Basahin natin sa verse 18. Pagkatapos ay tinungo ni Jehoshaphat ang kanyang ulo sa lupa at ang buong Uda at ang mga mamayan sa Jerusalem ay nagtara sa Panginoon at sumasamba sa Panginoon. So ito po ay sila po ay nanalangin. So Nehemiah chapter 8 verse 6. And Ezra blessed the Lord, the great God. Then all the people answered, Amen, Amen, by lifting up their hands. And they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. So sila'y nakayuko habang sila'y nananalangin. Sa Psalm chapter 5 verse 7, I will bow down towards your holy temple in the fear of you. Kanya. So sila nakayuko. Sa habang katulad po ng yung tax collector, sinanalangin, hindi man lang siya nakatingin sa
sa langit, kundi siya'y nakayuko kanya. O kaya sila nagpatira pa kailang muka sa lupa. Alam niyo na ating Panginoon po ay nanalangin sa Garden of Gethsemane. Ganun ang ginawa niya. Siya nagpatira pa siya sa lupa. Ito po ay parang ikay yumuyuko, pero ito'y kasama mo yung buong katawan at ang mukha mo ay nakatungtong sa lupa. Ayun ang ibig sabihin ng prostrate your face. So, ikay nakapatira pa sa lupa. Katulad po ng ating ninunong si Abraham. Dito sa Genesis chapter 17, siya po yung nagpatira pa habang siya ay nananalangin kanya at nagkikipag-usap sa Diyos. Basahin natin. At nagpatira pa si Abraham at sinabi ng Diyos sa kanya. So, siya nananalangin dahil kausap niya ang Diyos at siya ay nagpatira pa kanya. Katulad din po sa Joshua chapter 7 verse 6. Dito po ay pagka ang isang Israelita ay sinira niya kanyang damit, siya po ay nagluluksa. Masaya na sa Joshua chapter 7 verse 6. Ito ating mababasa. Pagkatapos ay pinunit ni Joshua ang kanyang mga suot at nagpatira pa sa lupa sa harapan ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahapunan siya at ang matatanda sa Israel tinalagan nila ng alabok ang kanilang ulo. Ito po ay tanda ng pagluluksa. Sa Revelation chapter 1 verse 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead, but he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid, I am the first and I am the last. At itong sinasabi ko, ang ating Panginoon. Siya po'y nagpitara pa. Sa Matthew chapter 26 verse 39, he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me, nevertheless, not as I will, but as you will. So, nagpatira pa sa lupa. So, ibig sabihin, pwede rin po tayo magpatira pa sa lupa habang tayo nananalangin. Katulad ng maraming nakikita natin ngayon. Pero, pwede rin tayo lumuhod. So, yung nakausap namin years ago, na kailangan nakaluhod, hindi naman namin nilalabanan po na tayo nakaluhod eh. Ang inalalabanan lang namin, kailangan kayo nakaluhod. Kanya. Dito po sa Ezra chapter 9 verse 5, at the evening sacrifice, I arose from my fasting, and having torn my garment and my robe, I fell on my knees and spread out my hands to the Lord my God. So, sinanalangin sa Diyos at tayo nakapatira pa. Nakaluhod. The Psalm 95 verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. So, ito pong sumunod sa awit nito, mahal siya ng David, kanya tayo lumuhod sa harapan ng ating Panginoon na labalang sa atin. Sa Daniel chapter 6 verse 10, nung nagkaroon po ng utos na kinakailangan manalangin lamang sa hari sa Babylon, hindi tinupad ni Daniel yun. Sinanalangin katulad ng kanyang dating panalangin. Sa Daniel chapter 6 verse 10, now when then Daniel knew that the writing was signed, he went home. And in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. So nanalangin na nakaluhod. Sa Luke chapter 22, verse 41, ng ating Panginoon po ay nasa Garden of Gethsemane, siya rin po yung lumuhod habang siya nanalangin. And he was withdrawn from them about the stone's throw, and he knelt down and prayed, saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. So habang siya nanalangin sa Ama, siya ay nakaluhod. Sa Acts chapter 9, verse 40, but Peter put them all out and knelt down and prayed. And turning to the body, he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. Yun po aming pangalawang anak, pinalangan ang pangalan ay Tabitha. Dito namin nakuha yung pangalan na yun. Dito po sa Acts chapter 20, verse 36, and when they had said these things, he knelt down and prayed with them all. Yung po rin siya, Apostle Paul, nagpapaalam sa mga elders na taga-Ephesus. At dito po sa Ephesians 3 verse 14, sabi ni Pablo, for this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ. Anong conclusion natin ngayon?
paano natin titignan ang bagay na ito? Kasi iba-iba ang mga posisyon ng katawan o posture ng mga nananalangin na tinanggap ng Diyos. Sila may nakatayo, may nakataas ang kamay habang nananalangin, may tumitingala sa langit habang siya nananalangin. Meron din pong nakaupo, may nakahiga sa higaan, may tahimik na nananalangin, may nakayuko na nananalangin, may nakaluhod na nananalangin, o nakatira pa ang muka habang nananalangin. So, anong isipin natin dito? Ano ang nararapat na posisyon ng katawan na dapat gawin kapag tayo nananalangin? Alam po ninyo, sa mga halimbawa na mababasa natin sa Biblia, especially mga tinatawag nating ginawa ng mga Kristiyano, na kinasya ng mga apostol. In other words, yung ginagawa nila hindi kasalanan. Mayroong isang mapapansin natin. May tinatawag law of uniformity. Pag pare-parehong kailang ginagawa sa isang bagay, yun ang paraan. Kasi pareho-pareho kailang ginagawa. Pagka ang mga estudyante sa isang paaralan, na hindi natin alam ang paaralan na yun. Pero nakita natin, pareho-pareho kailang uniform, anong maisipin natin? Anong magiging necessary inference? Yun ang uniform ng eskwelahan na yun. Pero dito sa pagkakaroon na ito, walang uniformity. Iba-iba ang posisyon ng katawan ang mababasa natin sa Biblia na ginawa ng mga tao ng Diyos habang sila nananalangin. So, ang necessary inference, there is no uniformity in posture while praying. Ang ating konklusyon, pwede nating piliin ang gusto nating posisyon pag tayo nananalangin. Sa kongregasyon, usually meron na nakagawian dyan. Wala naman tayong kasunduan, wala naman kasunduan ng mga kapatid, pero meron ng nakagawian. Sa Angeles City, Church of Christ, hindi kami lumuluhod, pero kami nakatayo pag nananalangin. Masama ba yun? Hindi, dahil isa sa mga tinatanggap na posisyon ng katawan ng Panginoon ay tayo manalangin. Paano kung may lumot? Pabayaan mo siya kung gusto niyang lumot dapat siya nananalangin. Pero makikita natin, walang uniformity sa posisyon ng katawan o posture kapag tayo nananalangin sa Diyos. In other words, tinatanggap ng Diyos yun. Isang respectabling posisyon, tatanggapin ng Diyos yun. Kaya tayo nakatayo, nakaupo, nakahiga, tayo po'y nakayuko, o tayo po'y nakapagpatrapa sa lupa, o tayo nakaluhod, nakaupo, nakatayo, tatanggapin ng Diyos yun. Basta ang ating pong panalangin na naayon sa kanyang kalooban, tatanggapin ng Diyos yun. So, hindi natin pwedeng sabihin, kailangan ganito ang posisyon natin pag tayo nananalangin. Dahil wala naman sinasabing ganun ang Panginoon. Hindi tinuturo ng Biblia ang ganung klaseng katuruan. Pero may iba-ibang posisyon na makikita natin sa mga ginawang ng mga tao sa Biblia habang sila nananalangin. So in other words, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Piliin natin kung ano ang mabuting posisyon para sa atin habang tayo nananalangin at ito'y tatanggapin ng Diyos. So tingnan ninyo, napakahalaga ng tinatawag nating necessary inference. At ito po kung tayo naman po ipupunta sa mga halimbawa na ginawa ng mga alagad ng Diyos, lalo-lalo yung mga Kristiyano sa Bagong Tipan. May tinatawag nating law of uniformity. Halimbawa, sa lahat ng halimbawa ng mga naging mga Kristiyano, lahat ay nagpabautismo. So, anong isipin natin? Kailangan tayong mabautismohan. Lahat ng mga naging Kristiyano, sumampalataya. So, anong ating necessary inference? Kailangan tayong sumampalataya. Halimbawa, for the sake of argument, wala tayong mababasang utos na kailangan tayong sumampalataya. Pero mga halimbawa sa Bagong Tipan, nakita natin ay mga taong naligtas ay sumampalataya. O di ibig sabihin, kailangan tayong sumampalataya. Dahil pareho-pareho ang paraan ng paggawa nila anong sila ay sumunod sa Ebanghelyo. Pero lahat ay nabautismohan. Kaya merong law of uniformity. Lahat ng mga naligtas sa Bagong Tipan ay nabautismohan o nailabog sa tubig ayon sa autoridad ng Panginoon. So sila niligtas ng Panginoon mula sa kanilang mga pagkakasala. So kung hindi ka mababautismo na mailabog sa tubig, aba hindi ka maliligtas.
Yan po yung mga daling pag-aralan. Ano ba ibig sabihin ng bautismo? Tayo ba minumisikan sa ulo o binubusin ng tubig o tayo nilulubog? Ito po isang unfortunate na hindi po isinalin niya. Ang salita Grego po ng bautismo ay baptisma at ang baptize ay baptizo na basically ang ibig sabihin immersion o ikay tayo nilulubog sa tubig. Kaya ang tamang paraan ng bautismo ay paglulubog sa tubig. So, dito po balik po tayo sa ating pinag-aaralan, ala tayong uniformity sa posisyon ng katawan o posture habang tayo nananalangin. Kung babasahin natin ang Biblia, walang uniform. Hindi pare-pareho ang posisyon habang sila nananalangin. So, ang conclusion po dyan, necessary inference, baka madalang word for word, pero yan ang conclusion, hindi mahalaga sa Panginoon ang posisyon ng ating katawan habang tayo nananalangin for as long as respectable ang posisyon ng ating katawan. Kung tayo sincere sa ating panalangin, sincere sa ating pagkikipag-usap sa Panginoon, sa panalangin, tatanggapin ng Panginoon ang ating panalangin. So, hindi natin sabihin, kinakailangan nakaupo, kinakailangan nakaluhod, kinakailangan nakatayo. Hindi natin pwedeng sabihin nyo. Pwede tayong nakaupo, pwede tayong nakatayo, pwede tayong nakaluhod, pwede tayong nakayuko, pwede tayong nakatumila sa langit, pwede tayong nagpapatrupa sa lupa, tatanggapin ng Panginoon yun. Kung tayo po'y tapat at sincere sa ating panalangin. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Sa ating mga nakikinig at nanonood, kung meron po kayong paksa na gusto nating pag-aralan, i-messenger lang po nyo ako. Karamihan po sa inyo, ay aking mga kaibigan sa Facebook. Mag-messenger lang po kayo. At ating paglilingkuran ayon sa ating makakaya, ayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong panonood at pakikinig. Tingnan ko lang po kung may naidagdag dito. Ito, may tanong eh. May tanong po. Mamaya. Pwede ba tayo manalangin sa isang okasyon ng mga non-believers pag tayo inimbita nila? Magandang tanong yan. For instance, ikaw inimbita sa birthday at ikaw pinapanalangin. Walang masama. Panalangin natin. Pasalamat tayo sa Diyos na naabot ng nag-birthday ang kanyang edad. At pwede na nating isama na sana ay makita nila ang katotohanan ng Diyos. So ako palaging ginagawa. O kaya tayo po inimbita sa patay. Kahit yung patay po hindi Kristiyano. Pwede ba tayo manalangin? O panalangin natin yung buhay. Na sana ay huwag silang datna ng kamatayan. Na hindi sila sumunod sa ibanghelyo ng ating Panginoon. Yun ay panalangin mo. Sapagkat yun na nararapat nating hingin sa Panginoon sa mga pagkakataon na yan. O paano kung kasal? O pwede kong manalangin. Ipanalangin natin yung mag-asawa, magtagumpay sa kanilang pagiging mag-asawa. Sapagkat ang pag-aasawa ay kalooban ng Diyos. Diba? Yung pribileyo na binigay sa atin ng Diyos. Paano kung sa ibang pagkakataon na taliwas si Diyos, huwag ka pumunta. Kung ang okasyon ay taliwas sa kalooban ng Diyos, huwag tayo pumunta. Pero kung ito po ay wala namang kasalanan, ba't inimbita tayo? By all means, tinawagan tayo para manalangin, na walang maganda po yun. Na tayo manalangin ng maayos at nararapat ayon sa pinag-utos sa atin ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan. Maraming salamat po sa tanong ni Brother Leonid Torres. Meron naman akong tanong. Minsan, hindi man Kristiyano na. Tapos, may kasal. Ang pinapanalangin nila ay hindi Kristiyano. Yun ang masama. Bakit meron mga Kristiyano? Bakit pipiliin mo? Hindi Kristiyano manalangin. Ano yung papanalangin ng isang Kristiyano? Hindi Kristiyano. Hindi siya mananalangin na sa kalooban ng Diyos. Hindi ba? Huwag natin gawin yun. As much as possible, kung may mga Kristiyano, kay birthday man yan, o kasal man yan, o ano, kung Kristiyano naman yung kinakasal at yung nagba-birthday, dapat naman Kristiyano ang manguna sa panalangin. Bakit tayong pangunahan ng tao na hindi Kristiyano? Di ba? So, yun po ang aking tanong, opposite po sa tanong ni Brother Torrelisa, na isang magandang tanong. Malaking wala na po. Ano po?
Dahil kailangan po, simple naman ang ating pinag-aralan sa gabing ito. Sana po ay naging maliwanag po sa inyo ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Oh, Father, draw me close to you. Calm now my spirit, peace renew. And yes, I know you hear, for you are near, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, and for all your promises are true, and I believe. I lift my hand to reach your face, find in your arms a hiding place, to be enfolded there within your care, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, for all your promises are true, and I believe. I speak your name into the night, seek through the pain your healing light, and then I will not fear, for you are here, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, for all your promises are true, and I believe. Secure my heart, Lord, as I kneel. Make sure my trust, my all I yield. Then I'll be one with you in all I do, for you have promised, and I believe. Then I will praise your name forever. I'll give you thanks and magnify your loving favor. And I will tell of your salvation, and for all your promises are true, and I believe. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of his voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none
woe. His voice to me is calling, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. There's a mansion of love up in heaven above, which the Savior has gone to prepare. If we trust and obey as we walk through the way, in the mansion we'll have a share. There's a mansion in heaven so bright, up in heaven there cometh no night. Don't you want to go there? Not a sorrow nor care, in the beautiful home up there. There's a fountain whose stream sparkles bright in the gleam of a day that shall not end in night. And its waters make glad all the weary and sad who have gone to that land of light. There's a mansion in heaven so bright, up in heaven there cometh no night. Don't you want to go there? Not a sorrow nor care, in the beautiful home up there. Of the fountain of love up in heaven above, may we drink when life's journey is o'er, and with angels of light share the beauty so bright in that mansion forevermore. There's a mansion in heaven so bright, up in heaven there cometh no night. Don't you want to go there? Not a sorrow nor care, in that beautiful home up there. The world has lost the right of prayer, and saints have failed to pray. What loss sustained beyond repair, how blind of heart are they. Pray in the morning, pray at the noontime, pray in the evening, pray any time. Pray when you're happy, pray when it's sorrow, pray when you're tempted, pray all the time. The Father speaketh in His word, He talks no other way. And to converse with Him, our Lord, we must take time to pray. Pray in the morning, pray at the noontime, pray in the evening, pray any time. Pray when you're happy, pray when it's sorrow, pray when you're tempted, pray all the time. There is no trial, grief, or pain, no moment of the day, but that we may
Jesus' name, incline our souls and pray. Pray in the morning, pray at the noontime, pray in the evening, pray anytime. Pray when you're happy, pray when in sorrow, pray when you're dead, pray all the time. Meron po karagdagan na bumati po si Brother Joseph Sonorho o Sonorio, taga Camarines Sur po, sa Iriga City Church of Christ. At si kapatid po na Senny Luciano, good evening po sa lahat. Ito po ikaani po natin sasama sa Angeles City Southside Church of Christ. So maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid. Saan po yung sa panalangin ng casual meeting po bukas sa Adwas, Panikitarlac. Po, nagkakaroon po ng casual meeting. Sana po ay maging matagumpay at may mga kaluluwa na susunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tayo po, bago tayo maghiwa-hiwalay, pasamantala, tayo po ay manalangin. Mga banal, muli, palagi po kami papasalamat sa lahat ng biyaya na ibinigay mo sa amin, sa mga physical na pangailangan, kahit sa mga kasiyahan na inyong ginagawa sa amin, O Diyos, at higit sa lahat sa aming kaligtasan na inyong binigay sa pamagitan ng Panginoon. Dinadalangin na mga kapatid na mga may karamdaman sa mga araw na ito. Kasama na po si kapatid na Rose Paras na nasa hospital po ngayon sa AUF Medical Center. Sana po siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. Ganoon din po sa ibang mga kapatid na hindi ko po kilala at na sana po sila ay gumaling sa kanilang mga karamdaman. Dinadalain po namin pamilyang Ruado po sa mga Camarines Sur, Pasacao, na nawalan naman sa buhay. Sana po sila ay maging matatag sa kanilang pananampalataya sa gitna po ng malungkot na pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Idinadalain din po namin ng Diyos sa kasalukuyan ng aming bansa. Nalalagay po sa isang mapanganib na kalagayan. Sana po ang mga nangunguna po sa amin ay magkaroon ng karunungan kung paano po nararapat na gawin sa ganitong pagkakataon upang kami na yung mga anak ay mabuhay na may katiwasayan at kapayapaan na magpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Idinadalangin namin ng Diyos, bigyan niyo kami ng katapangan at pagkakataon na aming ipangaral ng Ebanghelyo sa mga taong wala pa sa inyong kaharian. At patawarin po niyo kami sa inyong pagkakasala, naway bigyan muli kami ng pagkakataon na tulad nito sa mga dating na araw. Ang lahat po ng kapurihan, kalalatian ay sa inyo, Diyos. At aming pinapanalangin ito sa pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po. Tayo po mag-ingat. God bless.